Simulan natin ang ating kwento. Sa aming baryo, si Marikit ang isa sa pinakamagandang babae na hinahangaan ng mga kalalakihan. Sobrang ganda nito. Halos wala siyang kapintasan. Marami siyang manliligaw. Halos nagkakandara pa ang mga binata rito sa baryo namin. Maganda na, mabait pa. Yan ang dating ni Marikit sa aming baryo. Sa lahat ng manliligaw sa dalagang si Marikit, ay isa lamang ang matimbang sa kanya. Ayun ay si Ezekiel. Mabait, responsable, maginoo, at makadiyos na binata. Makakatangi ang hinahanap ng dalaga sa isang lalaki. Binabalak na nga sanang sagutin ni Marikit si Ezekiel dahil gusto rin naman niya ito. Kaya lang, sa kasamaang palad may pangyayaring hindi maganda. Nung isang gabi kasi ay umakyat ng ligaw ang tinaguriang maton sa kanilang lugar na si Joros. Nang gabi rin na yun ay pinagsigawan ni Joros sa lahat ng manliligaw ni Marikit na, sa akin lang si Marikit. Ako lang ang may karapatang mapangasawa niya. Kung sino man ang hadlang ay paniguradong ibabaong ko ng buhay. Banta niya sa mga manliligaw ni Marikit. Ang ilan sa kabinataan ay umurong ng buntot at agad na sumuko sa panliligaw kay Marikit. Iba ang takot nila kay Joros dahil sa mga sinabi nito. Magtigil ka nga dyan, Joros. Wika ni Marikit. Huwag mong ipahiya ang mga manliligaw ko. Ang kapal na mukha mo. Ah, ganoon. Pwes, makikita mo sa akin. Sa akin ka rin babagsak, Marikit. Banta muli ni Joros. Sabay ngiti nito na parang demonyong nangaasar. Simula na magbanta ang mayabang na binata. Halos gabi-gabi may natatagpo ang bangkay. Bangkay ng manliligaw ni Marikit. Pinagsasaksak hanggang mamatay. Winakwak pa ang dibdib at kinuha ang puso. Iniisa-isa sila. Inuubos na tila palos ang kriminal na hindi mahuli-huli kung sino. Isa lang naman ang pinaghihinalaan ng lahat, si Joros. Pero wala silang matibay na ebidensya laban dito. Ang ibang kalalakihan ay ngatog ang tuhod at takot. Tuluyang sumuko sa panliligaw kay Marikit sa kadahilan ng baka sila ang sumunod na mamatay. Pero bukod tanging si Ezekiel ang natitirang manliligaw ni Marikit. Sa bagay, ito na nga lang din ang lalaking gusto rin naman ni Marikit. Pero sa isang banda, naisip ni Marikit na sabihan si Ezekiel na huminto na rin sa panliligaw sa kanya dahil baka siya na ang sunod na patay ng salarin. Pero nang sabihan nito ni Marikit, ay matapang na tumugon ang lalaki. Kung sa ganitong paraan kong papatunayan ang wagas na pag-ibig ko sa iyo, Marikit, ay matapang ko susuungin. Sampit ni Ezekiel. Matamis na salitang tuluyang nagpahulog sa puso ng dalaga. Kaya nang gabi rin na yun ay tuluyang nasungkit ng binata ang matamis na oo ni Marikit. Kinabukasan ay nabalitaan nga ni Joros na magkasintahan ng dalawa. At tulad ng inaasahan ay hindi matanggap-tanggap ang pagkabigo. Kaya't agad itong sinugod si Ezekiel. Nagpambuno silang dalawa. Sa huli, bumagsak sa lupa ang walang buhay na si Ezekiel. Tad-tad ng saksak. Iniyakan ng dalaga ang pagkawala ng kasintahan. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya napapakulong si Joros. Makamtan man ni Ezekiel ang inaasam na hustisya at sa iba pang mga pinatay ng salarin. Bagay naman ay tinanggi ni Joros at talagang nagmamatigas ito. Lahat ng namatay na manliligaw ni Marikit
ay sinasabing pinatay ni Joros. Sinungaling, demonyo, pagdidiin ng dalaga. Gabi-gabi simula nang masawi si Ezekiel ay nakapagtatakang palagi pa rin itong laman ng panaginip ni Marikit. Tila hindi pa rin matahimik ang binata kahit nakamta na ang hustisya. Sa panaginip ay palagi nitong itinuturo ang malaking punong nasa gilid ng daan, malapit sa bahay ni Marikit. Hindi na nakatiis si Marikit dahil ayaw siyang tantanan sa panaginip niya ni Ezekiel. Isang araw ay binungkal niya ang lupa malapit sa sinasabing puno. Doon niya nalaman ang kasagutan. Napaupo sa lupa si Marikit, hindi makapaniwala. Sa nangangatal na kamay ay hawak niya ang isang nangangalawang na kutsilyo at ang puluan ay may bahid ng mga tuyong dugo. Sa isang malaking plastic bag, nakabalot ang mga nabubulok na puso ng tao. Kung ganun hindi nga pala si Joros ang walang pusong salarin. Nagsasabi pala ito ng katotohanan. Ang salarin pala ay walang iba kundi ang namayapang kasintahan na si Ezekiel, ang lalaking pinili niyang mahalin. Ito pala ang tunay na kriminal, kung kaya't hindi nito magawang matahimik sa kabilang buhay. Nanlulumo si Marikit. Nagkamali ba siya ng pagpili sa pagkakilala sa taong minahal niya? Sino nga ba ngayon ang mas mahigit na mabuti o demonyo? Si Joros ba o si Ezekiel?